Hello mga kababayan, magandang buhay. Welcome po sa aking reality vlog. So ngayong oras, bago ako magpahinga, kasi tapos ng aking trabaho, habang may ginagawa ko kanina yung aking isip, lumilipad guys. Kasi ngayon, usap-usapan at nakita po natin, alam nyo naman po yung nag-close na ako dun sa situation ni Bong, yung aking sinusubaybayan sa ka-business official. So, napansin ko po nung isang araw na mayroon na pong bagong YouTube channel. Ay, hindi po siya bago kasi kung chinek ko po doon sa about, 2017 pa yung channel niya. Pero guys, yung upload is yung nung last October 24 lang. May mga katanungan ako sa aking isipan kasi ito nangyari, di ba wala na nga sila. So, ayun, huwag na lang natin banggitin yung pangalan kasi alam na natin yun. So, ito yung naging karelasyon ni Bong na isang kababayan ding OFW. Nung una na nag-reach out siya doon sa family ka-business, kay Mrs. ka-business, siya ang gumawa ng paraan kasi hindi naman siya kilala guys. Hindi naman siya kilala, paano naman siya tatawagan or i-chat ni Mrs. ka-business. So, ibig sabihin siya ang unang lumapit kay Mrs. ka-business, siya ang nag-open about binuksan niya ang puso ni Bong sa kamalayan tungkol sa pagmamahal. Tapos ngayon, dumating yung panahon na nagkagulo-gulo na at nag-iisip ako, siguro, hindi lang naman ako, marami ang nakaka-observe. Ginamit lang ba niya ang pagiging kilala ni Bong sa social media doon sa YouTube channel ni Ka-Business? Kasi yung si Ka-Business naman ang nakatulong kay Bong. Simula umpisa, alam natin yan kung talagang supporter kayo ng Ka-Business. Siya ang tumulong kay Bong. Tapos ngayon, pinaasa niya yung tao. Tapos nung medyo nararamdaman na ng tao, abot na sila sa usapang kasal, nakasilip ng si kabayan, nakasilip siya ng magiging dahilan para umatras. Kasi kung tutuusin, siya talaga ang unang gumawa ng moves. Tapos yung mga post niya ngayon, puro nandoon pa rin si Bong. Tawag dito, idinadamay niya si Bong, yung mga behind the scene nila, yung mga usapan nila. Di ba kabayan, itinapon ka na ni Bong sa ilog, yung mga memories niyo na, yung mga souvenir na binigay kay Bong na may kinalaman sa'yo, itinapon na niya. So ngayon kabayan, walang masama kung gagawa ka ng YouTube channel. Okay lang yun, walang doon, walang nagbabawal naman sa atin na gumawa. Pero siguro naman, bakit ikinontent mo si Bong yung mga behind the scene ninyo, tapos meron ka pang comment doon sa post mo na hindi mo alam kung paano i-reach out si Bong. Ano to, kaplastikan? Hindi mo alam kung paano i-reach out. Nung una nga, na hindi pa kayo nagkikita, hindi pa kayo nagkakasama sa Baguio, ina-reach out mo sila. Ngayon pa, hindi mo alam. So ano to? Drama? Diba? Yun ang, minsan nag-iisip talaga ako ng ganyan. Kasi nung unang nakipag-communicate ka sa kanila, parang, si kabayan, ibubuhos yung buong loob niya na kahit ano daw tatanggap niya si Bong, kung ano man siya, ano yung pinanggalingan kasi nasubaybayan niya. Tapos biglang atras, pakabig, nakasilip lang ng nagsuri naman na yung tao, wala namang mali siya doon sa ginawa noon, doon sa birthday. Nagsuri pa doon sa side niya, sa nanay niya. Nagkusang loob pumunta yung tao. Pero hindi niya pinatawad niya, pero wala rin. So, hindi na rin sila wala nang magandang nangyari. Hindi na natuloy yung kasal nila, umatras na talaga siya. O di anong ginawa ng isa, di tapon na. So ngayon, nagbablog siya kasama yung mga memories nila ng dalawa. So kabayan, kung talagang totoong hindi mo ginamit ang kasikatan ni Bong sa YouTube, sa social media, dapat sana hindi mo siya ikinabit dyan sa mga yung mga pinopost mo, yung paawa effect talaga, di ba? Parang ganun kasi yung sitwasyon Parang, alam mo, hindi lang naman si Bong nasaktan pati sila Mrs. Ka-Business. Kasi nga, tinanggap ka nila ng maayos, tapos ayun, tinanggap ng walang kondisyon, hindi sila nag-isip ng hindi maganda sa'yo. Pero itong nangyari ngayon, parang gusto mo lang sigurong sumikat, di ba? Yung, sige, tapos ganito na lang. Mahirap kasi pero yun ang nakikita ngayon. Marami ang nakakapansin na ginamit mo lang si Bong para makapag-vlog ka. Yun ang suma total. Di ba? Para makapag-vlog ka. Kasi kung hindi totoo yan,
hindi dapat sana hindi mo ipopost yung mga behind the scene ninyo kasi tinuldo ka na nga ni Bong. Bakit mo pa siya ilalabas diyan sa mga content mo? 'Di ba? O ganun lang 'yun. Ito opinion ko lang. Ito yung nakikita ko, ito yung nararamdaman ko. Ha? Sana naman kabayan. Tapos ano kasi, ang nangyayari kasi parang ang naging masama dito yung ka-business family. Kasi nga, ikaw na ngayon ang ikaw ang victim ngayon dito. Samantalang ikaw naman ang pumasok sa buhay nila at ikaw din naman yung umatras na ipinagdidiinan mo pa na paulit-ulit mong tinutorture yung isip ni Bong na nagda-drugs ka ba? Paano siya? Ba't nandun ka kila ganito, kila ganon? So naniwala ka sa mga isinisin sa yung picture. Di ba, kabayan, nagbigay na ng resulta yung doktor sa drug test ni Bong, negative siya, so hindi siya nagda-drugs. Di ba? O so paano yun? So naniwala ka sa ganon-ganon lang. So hindi mo siya totoong mahal. Hindi mo siya totoong mahal. Kasi kung totoong mahal mo siya, ikaw na rin nagsabi noon, natatanggapin mo siya kahit sino pa man siya. Dahil kilala mo siya, simula umpisahan mo si Bong, ganon-ganon. Pero ikaw din ang umatras. So ano ngayon? So good luck sa iyong YouTube channel. Mahirap magpanggap kabayan kasi lalabas at lalabas din yung katotohanan. Yung intention mo, yung nasa puso mo. So lalabas at lalabas yun. So magpakatotoo na lang tayo. Diba? Ngayon, sikat ka na. Kasi naikabit na yung pangalan mo doon sa family ka business at saka kay Bong. O, di ba? So, good luck sa iyong good luck sa iyong mga sa iyong vlog. So, sana hanggang huwag mo nang anuhin. Enjoy mo na lang yung buhay mo diyan. Maganda yung lugar mo eh. Di ba? Nananahimik na si Bong. Ang saya-saya na nga ni Bong eh. Kasi nga ayaw niya ng mabunganga. Natuturete yung utak niya. Gusto niya ng matahimik. Ikaw, inaano mo kasi siya lagi yung bratatat lagi yung bibig mo, may kasama pang siga mata, laging nagpa-flashlight pagkausap si Bong. Siyempre, yung isa, hindi sanay sa ganun. O diba, kasi kung mahal mo yung isang tao, hindi mo siya hanapan ng mali. Ganun lang yun. So, pasensya ka na kabayan dahil ito yung aking lang opinion at reaction base sa aking, siyempre, nararamdaman ko din eh. Nakikita ko kasi, diba, nakikita ko sa mga, sila ka-business naman eh, open naman sila sa mga ina-upload nila. So, ay masaya na si Bong. So, ikaw, masaya ka na rin lang dyan. Huwag mo na siyang ikabit sa iyong mga vlog na paawa epek ang dating. Tsaka huwag mo sabihin, hindi mo sila ma-reach out kasi alam mo kung paano i-reach out. Tinatawagan ka pa ni Mrs. Ka-Business, hindi mo sinasagot. Nag-message din sila, bali wala din, hindi mo rin sila sinagot. Walang plastikan, totohanan lang. Pagkatotoo lang tayo sa buhay. So, opinion ko to. So, bahala na kayo. Maraming salamat. To God be the glory. Bye-bye.